Gusto mo ulit makaupo ng maayos sa pag-upong nakaekis ang mga binti? Noong bata ka, madali lang. Pero ngayon, parang hindi mo na alam paano. Dahan-dahan natin itong pag-aaralan ngayon. May ipapakita akong dalawang ersisyo na kapag regular mong ginawa, gagaling ka araw-araw. Gagawin natin ito pareho sa sahig. Sa una, pupunta ka sa posisyon na parang gumagapang, pagsamain mo ang mga paa mo, at pagkatapos ay ibuka mo ang mga tuhod mo hanggat kaya mo. Mapapansin mo talagang hindi ko gusto at hindi ako komportable. At ipinapakita na niya na may mga kalamnan ka dyan na tumututol o nalalaban. At yan din ang mahalaga kapag nakaupo ka ng nakaikis ang mga binti na sumasama siya na sapat ang pagiging flexible niya. Parang panimulang ehersisyo ito. Magkadikit ang paa sa likod at nakabuka ng malayo ang mga tuhod. Gamitin ang mga braso bilang suporta. Kung mahirap, ipatong ang bisig sa sopa at pababain ang katawan. At ang gagawin mo ngayon, pababain mo ang iyong singit pababa. Tandaan, huwag ang tiyan ang pababain, kundi ang singit. Iba yon dahil mapapansin mo agad na kapag bumaba ang singit mo, mas mararamdaman mong lumalakas ang pag-unat. Ngayon, hayaan muna nating mag-adjust ang mga kalamnan at ang fascia. Napapansin na nila ngayon na hinihila sila at ang katawan natin ay ginawa para magbigay daan. Habang mas matagal mo itong ginagawa, mas lalo silang lumuluwag. At ginagawa namin ito ng kabuuan ng mga pinakamatagal na 3 minuto. Dahil doon, nasa tamang bahagi tayo kung saan sa kaunting oras ay nakakamit ang pinakamaraming resulta. Ibig sabihin, napakataas ng pagiging epektibo. Patuloy ka lang na lumalim pa. At kung sapat na sa iyo ang ganitong tindi, manatili ka lang dito at patuloy na bumaba. At kung gusto mo pang dagdagan at maghanda para sa epekto na yan, manatili ka lang sa posisyong yan at idiin mo ng todo ang parehong tuhod mo sa sahig. Ibig sabihin, iniikting natin na yon ang mismo mga kalamnang gusto nating iunat. Nagbibigay ito ng lakas para sa mga kalamnan na ito at kasabay nito ay napapagod din sila. Kapag hindi na natin pinipuwersa ang lakas, mas makakapasok tayo ng kaunti pa sa pag-unat. Nakakatulong din ito sa pagpabilis ng metabolismo dito kaya mas mabilis magbago ang mga selula. Laging tandaan na uminom ng maraming tubig dahil sa lahat ng pagbabagong ito, kailangan natin ng sapat na tubig. 2 hanggang 3 litro, depende sa bigat ng katawan, ay dapat iniinom araw-araw. At pagkatapos, itulak ulit ang parehong tuhod pababa laban sa sahig ng madiin, pagkatapos ay pakawalan at subukang lumalim pa. At mapapansin mo, pagkatapos ng bawat pag-igting, mas lumalalim ka talaga ng kapansin-pansin. Ulitin mo, itulak mo ulit pababa sa sahig. Sa paggawa nito, hindi dapat tumaas ang balakang. Pakawalan mo ang pagkakabig at pumasok ka pa ng mas malalim. At ngayon, magstay pa tayo ng kaunti sa lalim na ito. Gumalaw ka ng kaunti, paabante at paatras. Ngayon, gagalawin pa natin ito ng kaunti sa bahaging ito. At pagkatapos, lumabas ka. At ngayon, magdadagdag tayo ng isang aktibong pag-unat. Humiga ka ng patihaya para dito. Ibaluktot mo ang mga tuhod at ipatong ang mga paa sa sahig. At hilahin mo ang parehong tuhod palabas ng todo. At kaya pareho pa rin ang pag-unat pero aktibo na itong ginagawa. At napakahalaga nito para sa katawan mo dahil pagkatapos ng pag-unat at pagpapalakas at patuloy na pag-unat, gagawin natin ngayon ang aktibong pag-unat na ito para maayos na mabago ng utak ang mga koneksyon. Bagong landas sa utak dahil ang paninigas ay nagsisimula sa utak, hindi sa kalamnan. Ibig sabihin, kailangan nating i-reprogram ang otak. Ang mga kalamnan ang keyboard dito. Kaya ngayon, hilayin mo talaga palayo sa isa't isa. At pagkatapos, lumabas ka. At matapos ang unang ehersisyo, gusto kong malaman kung kumusta yon para sa'yo. Komplikado ba ang pagkontra o ayos lang? Magkomento para malaman ko kung paano mo ito nagagawa. Ngayon sa ikalawang ehersisyo, lalapit na tayo sa paksa. Pansinin mo, umupo ka muna kahit paano. Kung hindi ka makaupo ng ganito, umalalay ka muna sa likod gamit ang mga kamay mo. Pagkatapos, subukan mong ipatong-patong ang mga paa mo sa posisyong yan.
Ipagpalagay natin hanggang dyan lang talaga kaya. Mapapansin mo, mahirap na ito. Ibig sabihin, naninigas ka masyado. Pero magpasalamat ka dahil habang mas naninigas ka, habang mas marami kang tensyon, mas mararamdaman mo ang epekto kung paano ito unti-unting gumagaan araw-araw. Ngayon, ang mahalaga dito, itulak mo ang sarili mo gamit ang mga braso mo papunta sa harap. Oo, posible na dito ka lang makarating sa dulo ng araw, pero kahit paano, umabot ka na mula rito hanggang dito. Baka sa ilang araw pa, abot mo na rin dito. At pagkatapos, aabot ka na sa puntong, kaya mo nang hawakan ang iyong mga tuhod. At pagkatapos, hihilahin mo ang sarili mo papunta sa unahan gamit ang iyong mga tuhod. Kung nahihirapan ka, pwede mong gamitin ang aming strap o sinturon para tulungan ang sarili mo. Mula rito sa likod, mas madali mo na lang itong mahila papunta rito kaysa itulak ang sarili mo. Medyo kakaiba rin ito. Lakas ng braso sa anggulong ito, medyo baluktot ang siko. Oo, ang mahalaga talaga ay sa posisyong ito ng mga binti, unti-unti kang umuusad paabante. Ayan, pwede mo nang ipatong ang mga binti mo nang magkapatong. Ibig sabihin, unti-unti na akong lumalapit sa posisyong nakakrus ang mga binti. Sa puntong ito, pwede mo nang gamitin ang tuhod para hilahin ang sarili paabante. O baka, magawa mo na rin ito ngayon. Dito, abutin mo ang mga paa mo. At hilahin mo ang sarili mo papunta sa unahan gamit ang mga paa mo. At mararamdaman mo ang paghatak sa bahagi ng balakang, pelvis, palabas na puwitan, at iba pa. At patuloy mong hinihila ang sarili mo papunta sa unahan, papasok ng papasok. Maaring maramdaman mo ito sa ibabang likod. Saan mo man maramdaman, maganda ito dahil may nangyayari sa bahaging yon. Kung hindi mo nararamdaman ang ehersisyo, parang walang epekto ito. Oo. Pwede mong lokohin ng kaunti ang nervous system mo gamit ang mga ehersisyo sa balanse para mabawasan ang tensyon. Pero pwede ka ring maligo sa mainit na bathtub na mas madali. Maligo ka araw-araw sa mainit na bathtub para ma-relax. Oh. Ang gusto kong sabihin, ang buong problema ng pag-ikli at pati na rin ang paglitaw ng sakit sa ilang anggulo ay nangyayari dahil hindi na natin ginagamit ang ilang mga anggulo ng paggalaw. Ang mga inirerekomendang paraan na hindi nagpapalawak ng saklaw ng galaw mo ay hindi gagana ng maayos sa katagalan at hindi ka masyadong uunlad. Mas mainam mang-invest ng oras sa bagay na magdadala ng progreso. Sa literal, pasulong. Baka pagkatapos ng 2 o 3 linggo, nandito ka na. Depende kung saan ka nagsimula, aabot ka dito o aabot ka dito. O, ito ang susunod na level. Pwede mong ilagay ang mga kamay mo sa harap sa sahig at hilahin ang sarili mo paabante gamit ang mga daliri mo. Darating ang panahon na mas malayo ka na sa likod at masasabi ko parang maluwag lang ang pag-upong naka-cross-legged, hindi mahigpit at hindi lotus position. Mag-comment kung gusto mong matutunan ang lotus position. Hindi ko pa rin ito kaya pero pwede natin subukan sabay kung gusto mo. At muli, ilagay ang mga kamay sa harap at patuloy na hilahin papunta sa harap. Hanon. Ngayon, habang dumadaan ka sa mga yugtong nabanggit ko, makikita mo rin ang sarili mo roon. Gawin natin ito ng 1 beses gaya ng sabi ko. Pumunta ka sa pwesto mo. Magsisimula ako dito ngayon para makapag-practice din ako. Maaring nandito ka sa likod, nandyan pa, o kahit saan, nasa hangganan ka. Hindi ka na makakapasok. Ngayon, magtatrabaho muna tayo sandali. Tuloy pa sa loob. Gaya ng ginawa natin kanina sa unang ehersisyo, unang yugto, magtrabaho muna, pasibong pag-unat. Ang ikalawang yugto ngayon ay ang pagkontra. Para bigyan ng lakas ang mga kalamnan na iniinat. Kaya anong gagawin natin? Pipilitin nating idiin ang parehong paa sa sahig ng pinakamalakas na kaya natin at mananatili tayong nakaupo nang hindi gumagalaw, ganyan. Tapos yun ay isang isometrikong pagsasanay sa lakas. Ibig sabihin, ito ay pagsasanay sa lakas na walang galaw. Mag-relax ulit tayo at hihila tayo ng kaunti pa pasulong. At ulitin natin, ganito. Pindutin natin na maigpit ang mga paa sa sahig. Idin mo talaga, pwede mong ibuhos dyan ang buong puwersa mo. Habang mas madiin ang pindot mo, mas magandang resulta. Bitawan ng bahagya bago muling lumalim ng kaunti pa.
Ulitin mo lang, pindutin mo, maaring umabot ang pakiramdam sa labas ng tuhod. At kahit saan mo maramdaman ang hatak, maganda yon. Dapat mo itong tanggapin. Pero manatili ka lang sa lakas na kaya mo pang tiisin at positibo pa rin ang pakiramdam mo. At pakawalan mo ulit, tapos subukan mong pumasok pa ng kaunti. At ngayon, gagawin natin ang yugto ng aktibong pag-uunat bilang panghuli. Tatanggalin ko na braso ko para di ako mahila papasok. Salamat sa grabidad. Iuurong ko ang mga braso ko ng sapat para walang humila sa akin ng sobra paloob. At ngayon, aktibo kong ilalapit ang katawan ko, ang ilong ko, mas maganda kung ang pusod ko kasi yon ang magdudulot ng pinakamaraming pagyuko ng balakang pababa ang pusod. At kaunti pang dagdag. At pwede ka ring pumunta ng kaunti sa kanan. At pumunta ng kaunti sa kaliwa at lagyan mo ng kaunting galaw. Galawin natin ang lahat. Oo, at pagkatapos ay dahan-dahan kang lalabas ulit. At matutuwa ka sa susunod na yugto na naabot mo para sa iyong pagkakaupong nakaekis ang mga binti. Kaya pagsamay natin ulit. Para muling makaupo ng nakaekis ang mga binti, kailangan pahabain ulit ang mga kalamnan na pumipigil sa iyo. Ang dalawang ersisyong ito ay makakatulong para maging flexible ulit ang mga pumipigil sa iyo makapasok ng maayos. Gawin ito araw-araw at paulit-ulit. Palagi kang uusad pabante. Ang malaking benepisyo nito ay ang balakang mo. Talagang makikinabang dyan. Dahil masikip dyan, masikip din sa balakang mo. Hindi lang sa pag-upong nakaekis ang mga binti. Maganda talaga ito. Magandang dahilan ito para mas marami ka pang magawa para sa balakang. May dala rin akong gabay sa sakit ng balakang para sa iyo. Gabay sa sakit ng balakang. Pwede mong i-scan ito gamit ang QR code. Tingnan ang unang komento sa ilalim ng video, nandoon ang link. I-click mo para makapunta sa susunod. Enjoy!